Direkta na mga kababayan na inakusa ni Harimau. Sino niya, Mr. Marabilas na Harimau? Yung dating spokesman ni Mau Diggs. Direkta na po na inakusa si Speaker Martin Romualdez na gumagalaw na daw mga kababayan si Martin para i-is out si Inday from the 2028 presidential race. Ayan po, mga kababayan, yung report ngayon ng Manila Bulletin. Talaga niya, Mr. Maravillas, na insecure masyado si Inday at yung kanyang kampo dahil sa galawan ni Martin. Si Martin Romualdez po, nag-iikot sa Pilipinas kasi inassign ng ating Pangulong Bongbong Marcos na tumulong po. Nandun na naman nga po si Martin sa palengke. Galing Isabela, mga kababayan, hindi na namamahinga si Martin para sa distribution ng mga ayuda. Ngayon, nandito po. Sana ba to? Ito si Martin. Sana niya yan, Mr. Maravillas. Sa market po ng Cubao. Kasi wala man pong session ngayon. Holiday po ngayon. Pero nagtatrabaho pa si Martin. Para i-check po yung presyo ng mga bilihin. In aid of legislation. Di ba? Kasi siya nga po yung pinaniniwalaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit niya kasi hindi si Inday Mr. Maravillas? Busy nga po si Inday ngayon. Hindi nga naasikaso yung DepEd po. Kaya sabi doon sa balita ngayon, by admission ng DepEd, Secretary. Ito si Inday. Bakit anyang ganyan itsura ni Inday? Iwan ko sa Manila Times. Para niya, Mr. Maravillas, nakakita ng ng tambalos-los. Malamang nakakita ng tambalos-los yan, si Inday. Manila Times ba, sabi dyan. Ilapit-lapit natin. Education official expect Blake showing for the Philippines once the program for the International Student Assessment PISA test scores are released by the Organization for Educational Cooperation and Development o OECD. Yan si Inday, Napapabayaan po yung DepEd sa kaka-tantrums dahil po sa pagtanggal ng Congress ng confidential funds niya. Bagsak tuloy. Kaya pati ratings ni Inday po, bumulusok po. Pumantay na si Martin. Busy po si Inday sa kung ano-anong bagay. Umakyat sa bundok, sa Mount Apo. Di man niya yun trabaho to promote tourism. Nawala po sa direksyon. Tapos namili ng sa Cubao din yata. Hindi, dito, basta dito sa Quezon City. Namili mga kababayan ng of all plants. 2 weeks ago yata yon. Of all plants, ang napili niya, snake plant. At ngayon po, busy siya, mga kababayan, sa pagtatanggol sa kanyang tatay. Kasi baka po, kalad ka rin na ng ICC. Diba? Kasi naman ito mga ilang congressmen natin, nagpasa ng resolusyon para ibalik na yung ating bansa sa ICC. Diba? Kaya, siyempre, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hahanap siya ng katim. Ang ka-unity niya, si Inday, nawala na po sa tamang pag-iisip, nawala sa direksyon. Kaya ngayon po, si Martin, mga kababayan, ang kanya pong naaasahan. Kaya siya ngayon ang nag-iikot sa buong Pilipinas para tumulong sa distribution ng mga ayuda sa ating mga mamamayang Filipinong naghihirap. Lalo pa Disyembre po, nagtataasan yung presyo ng mga bilihin, di ba? That is the natural tendency pag papasok yung Pasko.
O kaya ngayon, nag-check siya ng presyo sa market. Ah, yan po si Martin. Yan naman po si Inday. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Kita ninyo yung contrast nila, mga kababayan? Kung sino yung dapat na successor talaga, sino yung nagtatrabaho para sa ating bansa, para sa kapakanan ng ating mga mamamayang Filipino. Talaga pong sub-sub sa trabaho si Martin. Oh. Kasama pala dito si Erwin Tulfo po. Mamatay-matay na naman anya yan, Mr. Maravilla, sa inggit yung mga fans anya ni Maudigs. Nagtatrabaho yung tao. Tine-check niya, mga kababayan, ang presyo ng mga bilihin. Sabi diyan, look, Speaker Martin Romualdez in Act CIS Representative Erwin Tolfo conduct a price inspection of primary commodity at farmers market in Cubao, Quezon City Monday, November 27. Yan po ang leader Na talagang maasahan po natin kapakanan ng ating mga mamamayan ang iniisip. Hindi yung pang sarili. Confidential funds, linunok po, 125 million, 11 days. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Kaya nanggagalaiti yung mga minions niya ni Inday. Iyan man talaga po yung totoo. Ano magagawa natin? But anyway, mga kababayan, before kong ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pagbangon ng pag-unlad ng bagong Pilipinas. Meantime pala mga kababayan, sa mga naghanap ng clean and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment po for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Ladco Business Park, Legazpi City, Albay. For your inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number po 0966-802-0949. Ayos pa, mga kababayan. Ayos na niya, Mr. Maravillas. So, balik po tayo dito sa paninirang puri ni Harimao. Gumadagalaw na gumagalaw na daw si Martin, mga kababayan, para i-is out sa 2028 presidential election si Inday. Talagang napaaga po yung politika. Kaya pala po, binabakbakan si Martin Romualdez. Kasi po, sa palagay nila po, ang hinala nila mga kababayan, si Martin yung itutulak ng ating Pangulo na successor po. Ano naman ang problema ninyo? Pwede naman kayo na kumandidato. Si Inday magkumandidato. Di ba? Si tatay niya, si Maudigs, mag-senador siya o mag-vice president. Duterte, wala pa problema kasi ang magdedesisyon yan kung uupo sila yung mga mamamayang Filipino. Di ba? Yun kung halimbawa, susuporta pa sa kanila yung mga Marcos loyalist. Kung hindi na, sabi nga natin mga kababayan, yung 32 million na boto ni Inday, 32 million plus, yung 31 million doon, yun ang mga Marcos loyalist. Yung excess, mga kababayan doon sa boto
ni Inday above the votes ni BBM. Yun man lang po yung mga DDS. Kaya yung challenge natin, halimbawa, di subukan ninyo na humiwalay kung hindi bumulosok ng todo-todo yung ratings ni Inday. Nanalo po yung tatay niya, si Maudix, dahil sa mga Marcos loyalist. Kasi sinuport po ni Super Ate. Di ba? Without the support of Super Ate, na naging rason kung bakit yung mga Marcos loyalist bumoto kay Maudix, yun ang rason kung bakit sila nanalo. Yung mga sinasabi nila na mataas yung ratings, mas mataas pa kay President Bongbong Marcos, leading candidate. Hindi pa kasi nagde-decide noon, wala pang announcement si President Bongbong Marcos ngayon, si BBM, na lalaban sa pagkapangulo. Di ba? Kasi kung totoong naniniwala silang mananalo sa pagkapangulo, ba't hindi dumiritso yung run sa raram? Yun nangyari po, run away. So nakipag-unit team na lang, mga kababayan, kay President Bongbong Marcos, kay BBM, kasi alam nila matatalo sila. Hoping, mga kababayan, na pag 2028 niya, si Inday naman. Wala man, ako sa tingin ko po, wala man ganong deal. Yung unit team po for 2022 presidential election man lang po yon. O ngayon, ito yung akusasyon ni Harimao. Sabi dyan, Martin on Harris claim he's easing out BP Sara from 2028 Palace race. None of that is true. Manan niya totoo yan. Sila man lang po ang sigang duda. Sabi dyan, Speaker Martin Romualdez has belied the claims of former presidential spokesperson Harry Roque that the House leader has been moving to ease out Vice President Sara Duterte from the 2028 presidential race. Romualdez was confronted with Roque's statement Thursday, November 23, during a press conference held at the start of the 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum at the Philippine International Convention Center, PICC, in Pasay City. Sabi po ni Speaker, our good friend, former Secretary Harry Roque, must have thoughts that, well, he's got his ideas. We respect his thoughts and opinions, but they are not accurate. Kita ninyo kung gaano ka-civil po and respectful magsalita po ni Martin Romualdez. Wala kang marinig sa kanyang masasamang salita. Nandyan yung kanyang pagrespeto. Magalang siya na magsalita, malumanay, hindi arugante, hindi palaaway. Di ba? Maganda kasi yung breeding po ni Martin Romualdez. Nagtapos siya sa ibang bansa, sa Harvard. Kung sa yung breeding niya, mga kababayan, mataas na breeding, hindi askal. Ingawan niya. Di ba ba? Di ba may mga kung sa by analogy, ayoko kasi Mati kinumpirma niya sa, di ba yung breeding? May mga breeding ng mga pet dogs na mataas yung breeding, matatalino, at may magagaling, madaling turuan. May breeding naman po yung askal, yung tahol ng tawlat, kagat na. Makita niya, Mr. Maravillas, sino yung askal? Wala na akong sasabihin pa. Kuwan ako, tikom yung bibig ko. Ayaw ko magsalita ng masasama. Sabi dyan, so I'll just put it to that. Sabi po ng may breeding na si Martin. There's nothing to it. A lot of speculation, but none of that is true. Wala niyang katotohanan yan. You see? Yan kasi, masyado kayong atat na atat. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ano yung tingin mo? Bakit atat ng atat sila? Baka po dumaloy na. Pabalik-balik itong si Harimau po kay CJ
Di ba siya pumunta doon sa China na wala man nag-utos sa kanya, wala man nag-appoint sa kanya, nakikipag-negotiate doon para sa West Philippine Sea? What? Duda natin po, dumaloy na yung may dumaloy ng biyaya galing po kay di ba? Para siraan ng siraan si Martin kasi Speaker of the House. Ang unang attempt mga kababayan kay Martin yung gustong tanggalin si Martin as Speaker of the House, yung nabuking na plot, yung kodita, doon na high blood siya, no? Doon yung nagsimula, yung original na members ng The Platters. Tapos na-demote si Hilugarsi, di ba? Nung ma-demote, sumaklulo si Inday. Tingin mo niya, Mr. Maravillas, bakit sumaklulo si Inday? Iwan ko po, kaduda-duda tuloy. Di ba pag halimbawa mapalitan si analysis ko man lang po ito. Halimbawa mapalitan si Martin as Speaker of the House. Yung impeachment po, malamang may mag-file agad ng impeachment laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag nagtagumpay yung impeachment sa Pangulong Bongbong, tingin ninyo sino yung beneficiary? Para niya, Mr. Maravillas, tama yung inala mo. Ito, mga analysis ko man lang po. Sino yung sa tingin ninyong beneficiary? Di ba? Bakit naman na niya, Mr. Maravillas, interesado yung China? Si President Bongbong Marcos kasi dumikit sa Amerika. So, hindi makagalaw, hindi makabuelo. Siyempre, yung interest ng China, kailangan na niya sympathetic sa atin, yung nakaupong leader tulad ni gikan sa China, gikan sa masa, para sa masa. Para habang ginagawa nila yung pagsasamantala sa West Philippine Sea, natutulog lang yung ating mga leaders. Di wow. Kita na ninyo? Kung bakit napaaga yung politika dito. Ang tagal-tagal pa po ng 2028 elections. Pero ngayon pa lang mga kababayan, talagang kinukuyog ng paninira po si Martin Romualdez. So nagets na ninyo pa? Malalim ang ugat, mga kababayan. Pero si Martin Romualdez, relax na relax. Sabi lang po niya, None of that is true. wala niya. Walang katotohanan yan. Ayun man lang po. Mga kababayan, short video lang tayo. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.